Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling Isang maulang hapon Pilipinas. into the sun. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, On the job, 29 ng buwan ng Setyembre. drops are falling on, At sa ating mga headlines, but they Congressman Elizalde ko ng Ako Bicol Party List nagsumiti na ng kanyang irrevocable resignation bilang miyembro ng Kamara de Representantes. it won't be long. Congressman Zaldico at 16 na iba pang sangkot sa flood control anomaly inirekomenda ng ICI na kasuhan ng ombudsman. On my head, At Blue Notice, siniling naman ng Department of Justice sa International Police, Interpol, para malaman kung saan ngayon si Congressman Zaldico. I'm never gonna stop the rain. Dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. itinalaga ni Pangulong BBM bilang bagong Special Advisor at Investigator ng ICI. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez inakusahan ni Vice President Inday Sara Duterte na tumatanggap din sa illegal gambling. Krisis sa Senado, kinumpirma ni Senador Ping Lacson dahil sa budget insertions. At bigla ang pagbaha naranasan sa Metro Manila dahil sa napakalakas na pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Gonna stop the rain. Habagat season, posibleng matapos na sa Oktubre. Papasok na ang amihan season, inaabangan. Me. At eto mga kuyang mga ateng, ayan, presyo ng petroleum products may dagdag bawas bukas. 90 centavos sa presyo ng diesel at kerosene, samantalang 20 centavos naman ang bawas presyo sa gasolina. Drops are falling At on my benteng bigas ibebenta sa mga sinalanta ng bagyong Opong sa Masbate at Eastern Samar, ayon yan sa Department of Agriculture. toes. Raindrops are falling on my head, and they keep falling. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, abiso sa ating mga motorista at mga jeepney drivers dyan. Epektibo bukas ay merong dagdag bawas sa presyo ng petroleum products huling Martes sa buwan ng Setyembre. Those Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil companies, keep falling. 90 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Pero may pakonsuelo, may rollback naman na makuyang mga ateng. On defeat 20 centavos naman ang rollback kada litro ng gasolina. till happy. Ang oil price adjustment sa karamihan ng mga kumpanya na langis ay epektibo na bukas ng alas 6 ng umaga. Falling on my head. Samantala, magbebenta ang Department of Agriculture ng bigas na tig 20 pesos kada kilo sa Masbate at Eastern Samar sa loob ng isang buwan bilang tulong sa mga residenteng matinding naapektuhan ng bagyong Opong. Sa budget deliberation ng 2026 budget ng DA, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na bawat kabahayan ay maaaring makabili ng hanggang 30 kilong bigas sa subsidized rate.
rate. Dagdag ng kalihim, hiwalay pa ito sa umiiral na price freeze sa mga produktong agrikultural sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Batay sa pagtaya ng DA, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura, partikular sa Masbate at Eastern Samar. Raindrops are falling on Nag-resign na bilang kinatawan na Ako Bicol Party List his feet are too si Congressman Saldico. bad. Ito'y kasunod ng pagkakadawit ng kanyang pangalan ng kongresista sa mga maanumalyang flood control projects. Sa isang statement, sinabi ni Congressman Ko na hindi naging madali The sun ang kanyang desisyon para sa kanya, ngunit ito ay mas makabubuti para sa kanyang pamilya things done. at sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Rain, Si Congressman Saldico ay nagsilbing chairman ng House Committee on Appropriations but na may malaking papel sa pagsusuri at pagpasa sa pambansang budget. the blue Una nang inalis ng Philippine National Police ang security detail ni Congressman Ko it was bago ang kanyang immediate irrevocable resignation. something to be Samantala, isinumiti na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ang mga dokumentong gagamitin sa paghaharap ng kaso laban sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ang kaso ay may kinalaman sa irregularidad sa 289.5 million pesos flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na ipinatupad ng DPWH Region 4B sa pamamagitan ng contractor na SunWest Inc. Kabilang sa mga inirekomenda na posibleng sangkot sa anomalya ay sina Congressman Zaldico, DPWH Mimaropa o Region 4B Regional Director Gerald Pacanan III, DPWH Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at 9 na iba pang mga opisyales ng DPWH, 5 mga opisyales ng SunWest Corporation at iba pang mga sangkot sa maanumalyang kontrata. Sabi ni Hosaka, ang pagtatayo ng road dike ay nakitaan ng irregularidad dahil ang mga steel sheet piles na may haba lamang na 2.5 hanggang 3 meters sa halip na 12 meters gaya ng nakasaad sa detailed engineering design. Narito si Hosaka. Kasi po ang ICI nga, gaya po sa ating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Kailangan po namin ito suriin, kailangan po namin ito pag-aralan para sa ganun po ay malakas ang ating kaso at hindi po ito basta-basta madidismiss. Kabilang sa mga inirekomendang kaso ng ICI ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation at falsification sa ilalim ng Revised Penal Code, paglabag sa Government Procurement Act at Code of Conduct for Public Officials and Employees. raindrops are falling Samantala, kinumpirma ng Malacanang na humiling na ang Department of Justice ng Blue Notice sa International Police Interpol to fit. para kay Ako Bicol Representative Saldico dahil sa patuloy They keep na pagdawi sa kanya sa flood control scandal. me some time. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, And I said I nahihintay na lamang ngayon ang tugon ng Interpol tungkol sa nasabing request ng pamahalaan. job. Ang Blue Notice ay isang international request para malaman ng isang bansa Falling. ang lokasyon, aktibidad na isang individual I know na sangkot o nasa ilalim ng criminal investigation. me won't Si Congressman Saldico ay ilang beses nang nabanggit sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na nakatanggap ng kickback mula sa mga anomalyang flood control projects ng DPWH.
Raindrops keep Samantala, dumistansya muna ang Malacanang sa usapin ng umano'y conflict of interest ni Senator Rodante Marcoleta sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tanging si Senator Marcoleta lamang ang makakasagot nito habang hinihingal ako lakay. Sige, kaya mo yan. Matapos mapabalita ang may koneksyon ng kanyang misis sa insurance company ng mag-asawang Diskaya na kabilang sa mga iniimbestigahan kaugnay ng flood control. Narito si Castro. Hindi po natin batid kung ano ang lalim po ng sinasabing koneksyon ng asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano din kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga Diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. raindrops are falling on Walang nagbayad and just at hindi pinilit si retired Marine Sergeant Orly Gutesa para kumanta tungkol sa flood control scandal sa Senado. raindrops Sa panayam ng damdaming bayan kay dating Congressman Mike Defensor, sinabi ng dating mambabatas na walang nag-impluensya kay Sergeant Gutesa at siya mismo ang nagdesisyong magsalita na. Ayon pa kay Defensor, ipinakilala lamang sa kanya na isang kaibigan ni Gutesa na una nagkwento tungkol sa katiwalian ng ilang mambabatas sa kanya, pero agad niya itong pinayuhan na magtungo na lamang kay Senator Rodante Marcoleta ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado. Narito si dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor. Alam mo, Lakay, wala kahit 5. At yung kaibigan niya, walang kapuli-politika. Wala tong kahit anong dikit. Okay, sabihin mo na, si Senator Marcoleta, sabihin nila, may politika, talaga naman senador siya sa ngayon. Pero si Sergeant Gutesa, wala. raindrops Hindi naman nakita ni Defensor na babaliktad like the guy o babawiin ni Gutesa ang kanyang managing pahayag sa Senado dahil sa mismo ang lumapit sa kanya at kay Marcoleta para isiwalat drops are ang kanyang mga nalalaman sa flood control scandal at ganoon din ang delivery ng limpak-limpak na mga salapi. Narito muli si dating Congressman Mike Defensor. Ngayon, kung babaliktad, sa palagay ko naman hindi. Dahil nakita ko yung kanyang pagkatao, nakita ko yung kanyang sitwasyon, wala akong nakikitang may ganun eh. Siyempre, at naniniwala din ako, napipilitin lang bumaliktad. Katulad nga yung nabanggit mo, Lakay, no? And Mamedin. Eh, siya lang napansin ko lang later on na parang sinasabi, siya lang talaga nagdikit nung buong proseso. Namang mula kay Congressman Saldico, nagdi-deliver doon kay bahay ni Speaker Martin. Samantala, itinanggi ni Representative Paulo Henry Marcoleta ang impormasyon na may kaugnayan umano ang kanyang ina na si Edna Marcoleta sa kumpanya ng mga Diskaya. Ito'y matapos lumutang ang report na si Mrs. Marcoleta ay direktor umano ng Stronghold Insurance na may transaksyon sa kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. Katuwiran ng kongresista, hindi co-owner kundi independent director lamang ng kumpanya ang kanyang ina kaya wala daw itong direktang koneksyon sa mga transaksyon ng Stronghold sa kumpanya ng mga Diskaya. Paliwanag pa nito, hindi umano empleyado ng kumpanya ang isang independent director. Walang control sa sales and marketing activities at walang professional relationship sa kumpanya at stakeholders. Dahil sa naturang issue, nabahiran ang kredibilidad ng mga Marcoleta dahil maliwanag na ito'y conflict of interest. Matatandaang si Senator Marcoleta, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang nagpresenta sa mag-asawang Diskaya at idiniin ang ilang mambabatas na gumiba sa liderato ni dating House Speaker Martin Romualdez. raindrops are falling on my Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. feet. si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong special advisor Though
at Special Investigator ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Papalitan ni Gerald Azurin ang nag-resign sa posisyon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinuri at pinasalamatan naman ng Pangulong Marcos ang naging ambag ni Mayor Magalong sa pagpapanatili ng integridad ng komisyon laban sa katiwalian sa mga infrastructure projects, kabilang na ang mga flood control. Lusot na sa Senate Committee on Finance ang 2026 national budget ng OVP na 903.8 million pesos. Sa hearing kanina agad na nagmosyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na aprobahan na at i-endorso ang budget ng OVP sa plenary. Ito ay bilang bahagi ng courtesy na ipinagkaloob sa kahit sinong pangalawang pangulo ng bansa. Agad nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa komite sa mabilis na approval ng kanilang budget. Karamihan ng kanilang budget ay para sa mga programa na dati na nilang ginagawa. Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget, pero I decided not to submit a bigger budget because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget, tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP ngayon, which is about 900 million. So hindi na kami nag-submit. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez inakusahan ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap din sa illegal gambling. At krisis sa Senado kinumpirma ni Senator Ping Lacson dahil naman sa kontrobersya ng budget insertions. At Philippine National Police kinumpirma ang report na ipinaaresto na ng korte si dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa dahil sa pagpatay sa isang dati opisyal ng PCSO. At dahil sa biglaang malakas na pag-ulan kanina, maraming lugar po ang binaha. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, alas 4:27. President Sara Duterte Carpio, siya ay naniniwalang unstable na raw po ang Marcos administration. Wow! Grabe, ha? Drops are falling on my head. Samantala, mahabayan, ayan, bago ang detalye ng mga mainit natin mga balita, may exciting din akong balita para sa inyo. Seems to fit. Dahil ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. So Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million na pesos. he got Simple lamang pong sumali, bumili lamang na specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. keep falling. Kunin po yung promo code sa loob ng lata ha, o kaya sa mga misis at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala po ng mga ka-DZRH, itago ang sachet It won't o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. At meron na nga nanalo mga kuyang mga ateng. Congratulations kay Daisy Sobrevega ng New Lucena, Iloilo. Dahil siya ay nanalo ng Toyota Race. Wow! Galing-galing naman. Galing yan sa Toyota Alabang to ah. At congrats din kay Nura Aini Saharani Usni ng Zamboanga City dahil siya ay nanalo naman ng 1 million pesos. Wow! Congratulations! Ako po si Dayo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo para maging milyonaryo at magkakotse ng Toyota Race.
At alamin natin ang latest mula sa Kamara, si Ako Bicol Party List Representative Rizaldico o Elizaldico. Nagsumiti na ng irrevocable resignation. Alamin natin ang update mula sa Kamara de Representantes mula kay Aris number 12. Milky Regunan, please kami na. Manang Milky. Lakay, bago mapaso ang kanyang deadline ngayong September 29 para umuwi na ng bansa, formal lang nagbitiw sa kanyang posisyon si Elizaldico bilang kinatawan na Ako Bicol Party List. Natanggap na ni House Speaker Faustino D. III ang sulat niko na irrevocable resignation at may kopya rin si Representative J.C. Abalos ng 4-piece, chairman naman ng House Committee on Ethics. Ayon kay Ko, mabigat sa kanyang kalooban ng desisyon na mag-resign sa pwesto. Sa kanyang sulat, muling itinanggi ni Ko ang maalagasyon sa kanya ng insertion sa 2025 General Appropriations Act bilang chairman ng Appropriations Committee noong 19 Congress. Tinanggi rin ni Ko ang maalagasyon na magarabong pamumuhay ng kanyang pamilya. Sabi ni Ko, sasagutin niya ang lahat ng alegasyon sa kanya sa tamang venue at kapag nakabalik na ng bansa. Pero hindi binanggit lakay sa kanyang sulat kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Sumulat din si Ko kay Representative Alfredo Garbin na kapwa kinatawan sa Ako Bicol Party List na siya ay magle-leave of absence sa kanilang partido. Samantala, dahil nag-resign na si Ko, inaasahan naman ang papalit sa kanya sa Kamara ay ang third nominee na Ako Bicol Party List na si John Chan. O John Chan ang pangalan lakay, nang posibleng ipalit sa kanya dahil nag-resign na siya dito sa Kamara. Ako si Milky Regunan Bulat para sa Sakay. Anong reaksyon ng mga kapwa niya mambabatas? Nagulat ba sila sa irrevocable resignation ni Congressman Saldico? Alam mo lakay, isa ito sa mga inaasahan pero hindi sa lalong madaling panahon. Ang inaasahan baka umuwi siya at tugunan yung kanyang deadline na September 29. Ngayong araw kasi na mapapaso yung kanyang deadline na ibinigay ni Speaker D para bumalik siya ng Pilipinas, sagutin lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ang sabi nga ng Speaker D doong nakaraang linggo ay bibigyan naman daw ng seguridad ng Kamara itong si Ko at ang pamilya kapag bumalik na ng Pilipinas. Kasi ang isa sa mga sinasabi ni Congressman Ko ay natatakot siyang bumalik sa bansa dahil umano sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Yan lakay ang latest mula dito sa Kamara kaugnay ng pagbibitiw ni Congressman Elizaldico bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Ako si Milky Regunan Gulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Sandali lamang let at naniniwala naman si Vice President Sara Duterte Carpio na unstable na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng kabi-kabilang aligasyon ng korupsyon kung saan nasasangkot ang ilang mga mambabatas. Ayon sa Vice Presidente, inaabuso ang iba't ibang institusyon ng gobyerno para sa kanilang pansariling interes. Sinabi pa ni VP Sara na matagal na niyang paalala na huwag gawing prioridad ang politika at sa halip ay ituon ang atensyon sa kapakanan ng taong bayan. Ganito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Do you think the government is still stable given the hit? Ma'am, bakit po? Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Dumako naman tayo sa Malacanang. Pahayag ni Vice President Sara na unstable ang gobyerno. Sinupalpal ng Malacanang. I-detail mong balita, RH14 Left Narciso, Miss Left.
Tinawag ng Malacanang na isa na namang malaking kasinungalingan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na unstable o hindi matatag ang gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, panggigibaan niya ito ng mga obstructionist na gustong siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero giit ni Castro, matatag ang gobyerno at maraming magagandang ginagawa ang administrasyon. Sadyang hindi lamang anya ito nakikita ng iba dahil nagbubulag-bulagan sila. Narito si Jose Castro. Ang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. So hindi pwedeng sabihin na wala nagagawa ang ating Pangulo. Siya mismo, tandaan natin, ang nagpasimula ng pag-iimbestiga nito. So kung ito man ang bansa natin ay hindi magiging matatag, hindi pwedeng mangyari yan dahil hindi papayagan ng ating Pangulo yan. PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Slet. Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay. Wala pang reaksyon ang Malacanang sa irrevocable resignation naman ni Congressman Saldico. Oo, wala pa siya ngayon, Lakay. Hihintayin natin kung may pahayag tungkol dyan ang palasyo. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Mula sa Malacanang, dumaka naman tayo sa Senado. Dahil mainit na balita sa Malacanang, Senado at Kamara. Yan. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, inupakan naman ni Senator Chis Escudero sa issue ng budget insertions at ghost flood control projects. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond at Paas. Brad, please come in. Raymond. Mayor Animoy nagdeklara na ng giyera si Senator Francis Escudero sa pagitan nila ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Escudero na walang ibang taong nasa likod ng kaguluhan ngayon sa issue ng budget insertion kundi si Romualdez. Ginagawa umano ang lahat upang idiin ang mga senador sa issue ng ghost flood control projects para malihis sa mga congressmen ang issue na sila ang tunay na may pakana nito. Sa ngayon ay unti-unti nang nagsasalita ang taong bayan at binabanggit na ang name that cannot be mentioned. Maliban sa mag-asawang Sara at Curly Discaya na nagbanggit ng pangalan ni Romualdez, ay binanggit din siya ni Sergeant Orly Gutesa. Habang nagdi-deliver ng kanyang privilege speech, Escudero ay nakamasid sa Senate Gallery si Vice President Sara Duterte. Narito ang bahagi ng kanyang privilege speech. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Ang bahagi Mayor at Mistaya ng privilege speech ni Senador Chis Escudero. Ito si RH22. Teka muna, Raymond. Ayan, matindi yan, ha? Ayan, away na ito. Oo. Ano ang reaksyon ng mga kapwa-senador dito sa privilege speech ni Senator Chis? Wala nang, parang after kasi na mag-deliver ng privilege speech,
nag-suspend muna ng sesyon, parang nag-usap-usap na wala na munang interpellation. Dahil magdi-deliver din ng privilege speech si Senador Rodante Marcoleta. Wow. At na-refer na lang sa Committee on Rules yung kanyang speech nitong si Senador Escudero. Kailan naman ang privilege speech ni Senator Marcoleta? Tapos na din. Tapos na. Anong sinabi? Anong laman ng kanyang privilege speech? Totoo daw si Sergeant Gutesa. Sabi niya, totoo daw si Sergeant Gutesa at nagpaliwanag kung paano nakarating sa kanya. At yun nga, nabanggit niya na nirefer sa kanya ni dating Secretary Mike Defensor at sinabihan daw niya na ipanotaryo yung kanyang sinumpang salaysay at hindi naman niya alam kung totoo yung sinasabi na nagbawi ng notaryo yung abogada, ay hindi na yun problema ni Senador Marcoleta, kundi problema na ng abogada at ni Sergeant Gutesa. Pero paniwala niya, credible daw yung sinasabi ni Sergeant Gutesa. Bakit si Senator Marcoleta ang nilapitan at hindi ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Lacson? Ayun ang hindi niya pinaliwanag na, Mayor. Basta ang sinabi niya ay nakipag-ugnayan daw sa kanya si dating Congressman Mike Defensor at nilapit sa kanya itong si Sergeant Gutesa. Ayan. So, kanino may proteksyon ngayon kay Sergeant Gutesa, Raymond? Wala daw. Proteksyonan niya sarili niya. Di ba? Kasi ang ayaw niyang magpasailalim sa witness protection. Kaya ngayon, protection niya ang sarili niya sa ngayon. Ayan. Okay, si Vice President Sara Duterte, kumusta raw ang kalagayan ng dating Pangulong Digong matapos natuklas ang nawalan ng malay habang nasa loob ng detention sa The Hague, Raymond? Hindi pala daw bago yun, Mayor ganun ba? Hindi daw pala bago yun. Sabi niya din kanina. Kasi tinanong ko kasi kung sabi ko, alin ba ang mas nauna, yung report na nawalan ng malay o yung nagkaroon ng welfare check? Sabi niya, hindi daw siya sigurado sa timeline, pero sigurado siya na hindi bago yung nangyaring collapse or pagkawalan ng malay ng dating Pangulo. Dahil hindi daw yung una yan, Mayor. Hindi daw yung una. May mga nauna nang nangyari. Ang kinasasama ng loob nila ay hindi sa ICC nila nalaman na nawalan ng malay ang dating presidente, kundi doon sa ospital na pinagdalhan sa kanya dahil maraming mga Pilipino doon na mga staff ng ospital, sila yung nagparating ng mensahe sa pamilya Duterte. Ayun, oo. So, akala ko nakaalam pa si Senator Trillanes. Hindi naman. Ang dating tuloy, Raymond, kaya hinimatay ang dating Pangulo. Nung nakita niya ang Trillanes sa loob ng detention sa Hindi pala. International Criminal Court. Hindi naman. Ang insinuation din kasi nung una, Mayor, is para bang nag-collapse siya nung may pumasok na mga taga-US Embassy tuloy. Philippine Embassy. Pero hindi. Yun parang gano'n. Hindi naman pala. In fairness din naman, sabi niya ay hindi lang niya sigurado sa timeline, pero hindi daw yun bago, Mayor. Itong nangyaring ito. At mamaya, within this day, mag-uusap daw sila ulit. Hihintayin lang daw niya yung oras na parang pwedeng tumawag. Yung oras na parang 11 to 1 yata doon sa The Hague. Yun lang daw yung time na pwedeng tumawag yung bilanggo sa kanyang pamilya at yun ang kanyang hihintayin. Hindi ko mamayang, di ba kabaligtad yung oras natin, so mamayang ating gabi sila mag-uusap muli ng kanyang ama. So stable na raw ang dating Pangulong Digong, Raymond? Yun ang pagkakabanggit. Maayos naman daw doon kadalong huling nakausap daw ay si Kitty. Hindi naman siya. Matanong ko lang, si Vice President ba ay may dinalaw pa dyan sa Senate kanina? Inikutan niya yung mga kakampi, Ms. Thea, Senator Bato, Bongo, Amy, Robin, Senator Marcoleta. Inikutan niya sila doon sa kani-kanilang mga opisina. Kaya hindi siya umalis After ng budget hearing hanggang kani-kanina ay nasa Senate pa itong si VP Sara.
So pinanood pa yung privilege speech ni Senator Chis at Senator Marcoleta. Pinanood at pinakinggan niya, Mayor, yung dalawang magkasunod na privilege. Nasa gallery siya? Oo. Nasa gallery, sa VIP gallery, yung bandang likod, Mayor. Yung bandang likod nakaharap ng Senate President. May reaction ba siya sa mga privilege speeches? Ay, hindi pa nakukuhanan ng pahayag si VP Sara kung sakasakali. Pero, kumbaga unang bumanat sa kanya ng tanghali, sinundan ni Senador Chis yung kay banat dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Okay. Kailan ang hearing ulit ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala pa, Mayor, dahil kanina nag-caucus, hindi pa namin nalinawan kung may nagkaroon ng schedule. Kasi ang sabi ni Senator Ping, kailangan muna nilang mag-usap-usap. Kung kailangan po ba ng hearing o kaya ay parang meeting na lang ng committee at maglabas na sila ng partial committee report. Okay. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mestaya. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Ayan, anong masabi mo, Dong, Mr. President, sir? That is a freedom of expression. Raindrops are falling on my head. Samantala, Kay Edniel naman tayo lakay. report mo lang kay Edniel. Anong latest kay Edniel? Ulat ng pag-torture sa PWDs na inaresto sa September 21 rallies, pinaiimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service. Ida-time mong balita, RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Pinaimbestigahan lakay at Mistaya ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Internal Affairs Service o IAS umano'y pananakit sa ilang persons with disability o PWD na kasamang inaresto sa marahas na rally sa Maynila nitong September 21. Pero sa pulong palitan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na itinatanggi ng Manila Police District ang paratang ng grupong karapatan. Kabilang sa angal ng Human Rights Advocacy Group ay ang umano'y torture at hindi makataong trato sa mga inilagay sa kustudiya ng MPD. Kasama na rito ang umano'y isang Edsel Santos na sinasabing binugbog, sinopokit ng bag sa ulo at nagtamo pa ng mga injury sa police interrogation. Sagot na MPD ni Tuanyo, imposible ang sinasabi ng karapatan dahil sa harap ng mga abogado, kanilang kliyente, sa kasagsagan ng pagpoproseso sa mga ito. Pakinggan natin si General Tuanyo. Mga panahon na pinoproseso ng lahat ng mga nahuli, ito ay kasama na yung adult at minor. Kaharap ko noon, yung meron pong mga human rights lawyer, nandun po yung 18 lawyer na nag-represent po sa lahat ng mga nahuli na tubuhan. Kaya sinasabi po nila na imposible po na nasaktan during in the course ng police yung mga taong nahuli. Sa 242 na aresto noong anti-corruption rallies, 30 na lamang ang hindi pa na-inquest dahil pawang mga minor de edad. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, isang Chinese national na nag-aalok ng babae sa social media, inaresto. Nagbubugaw. Aris number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Miss Taya Timbog ang isang lalaking Chinese national matapos kumagat sa entrapment operation sa human trafficking human trafficking operation ng NBI sa isang hotel sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa report ng NBI Cybercrime Division, isang Chinese national na si Wang alias Kelvin Lee ang suspect na pinusasan matapos ibugaw ang dalawang babaeng Vietnamese sa isang pusher customer ng NBI. Unang napag-alamang si Wang alias Kelvin Lee ay isang nag-aalok ng mga babaeng dayuhan sa mga customer sa social media sa halagang 20,000 pesos sa kada gabi. Nang magkasundo sa presyo ang pusher customer at si Lee, humingi ito ng down payment na 5,000 pesos. Nang ihatid na ni Lee sa hotel ang dalawang babae, dito na pinusasan na ngayon ay sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba pa.
Arit sa 27, na chika ka DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. At sa iba pa nating mga balita, Miss Thea. Samantala, para sa ating Global Break Time News, pro-Palestinians nag-rally sa harap ng Times Square kasabay ng UN General Assembly 2025. Idetalye mong balita, James Galange. James. Nagtipon-tipon naman ang daan-daang pro-Palestinian protesters sa harap ng Times Square kasunod ng nagaganap na UN General Assembly sa Amerika. Habang iwinawagayway ang mga Palestinian flag, dito isinisigaw ang mga panawagan laban sa Israel, kasabay rin ng pagdalo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa nasabing pagpupulong. At nito nga naganap na assembly, kapansin-pansin naman ang pag-walkout ng ilang mga delegado na nakatakda na magbigay sana ng speech ni Netanyahu. Anila, bahagi raw umano ito ng kanilang act of protest laban sa punong ministro ng Israel at bilang pagpapahiwatig ng lumalalang pag-iisa ng Israel mula sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Maraming salamat, James Galange. Samantala, Inulan na malakas ang malaking bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali, kasama na ang eastern portion nito ngayong araw ng Lunes. Batay sa pag-ikot ng DZRH News Team, binaha ang Blumentritt Street at F. Manalo sa lungsod ng San Juan na lampas gutter at abot tuhod ng ilang residente. Ganito rin ang sitwasyon sa bahagi ng Bonnie Avenue sa Mandaluyong kung saan batid na ilang bata ang paliligo sa ulan kahit paliligo pa sa ulan kahit baha. Gutter deep naman ang tubig sa May Silo Circle sa tabi lamang ng Mandaluyong City Hall, maging ang baha sa EDSA Show Tunnel, pero nanatili naman itong passable sa mga motorista. May mga reporting bahagyang bumaha sa ilang lansangan sa Pasig habang nanatiling normal naman ang level ng Marikina River sa 13.5 meters. Wala pang ulan pero bahana sa bahagi ng Visayas Avenue, Quezon City dahil sa sumabog na pipeline ng Manila Water. Kwento ng gwardiya ng isang restaurant na katapat ng nasirang linya ng tubig, kahapon pa ng tanghali nagsimulang kumalat ang tubig sa kalsada at maghahating gabi nang umagos na ang tubig at tuluyan ng magbaha. Dahil dito, wala ng supply ng tubig sa mga establishmento at kabahayan sa naturang lugar. Ayon kay Engineer Benji Sakdalan ng ABDA Construction, ang contractor ng Manila Water isang 300mm na laki ng pipeline ang sumabog kaya't malaking volume na ng tubig ang natatapon at sisikapin umano nilang maisaayos agad. Samantala, bago ating balitang showbiz, batiin muna natin ng happy birthday si Colonel Mike Heniston. Ayan, si Kuyang Major Jason Marmol ng Isabela Lads. Happy birthday din Kuyang J. Pumara at Kuyang Ernie Enriquez ng TM Calao Masonic Lads 136. Of course, happy birthday din kay most merciful General Sani Razon at kay Mr. Dennis Luyahan ng PMA Sandigan 82. Happy birthday pa kay Mike Abe. Ayan, si ating Tess Pahugatana. Ating Tess, happy birthday. Ha? Abay, binabati ka ng mga anak mula sa Abu Dhabi at pagbati mo rin kay Bishop Pahutagana. At happy birthday din kay Dr. Ralph Kumiya. Ayan. At binabati natin si Mickey Sugawa. At congratulations kay DPWH Undersecretary, newly appointed ito, kapapanong pa lamang, Charles Kalima, Undersecretary for Special Concerns ng DPWH. Mga taga San Miguel, napupunta sa DPWH. At happy 135th anniversary sa San Miguel Corporation, kinabosing RSA. At happy 14th wedding anniversary kay Kuyang Dr. Ralph. Ayan,
Asan na yung pagbati nito, ha? Ayan. At sa ating showbiz muna, Miss Thea. Selena Gomez at Benny Blanco, ikinasal na. Idatali mo ang Break Time Showbiz News na yan, Angelica Cosme. Officially misis na ang pop star na si Selena Gomez. Ito'y matapos ikasal ang American singer-actress sa record producer na si Benny Blanco sa California nitong September 27. I married a real-life Disney princess nga ang say ni Benny sa kanyang latest Instagram post. Sa report ng Vogue, kabilang sa mga present sa special day ng dalawa ay sina Paris Hilton, Ed Sheeran at syempre ang longtime friend ni Selena na si Taylor Swift. Bago naging magkasintahan, si Benny ang nag-produce ng ilang hit songs ng pop star at founder ng Rare Beauty. Ilan na nga riyan ang Same Old Love at Kill 'Em with Kindness noong 2015. Year 2019 naman ang muli sila magkatrabaho para sa I Can't Get Enough at Single Soon last 2023. Magunita na Disyembre noong nakaraang taon na ma-engage sina Benny and Selena. At this year lang, nirelease ng newlywed couple ang album na I Said I Love You First tungkol sa kanilang love story. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme, sa balitang showbiz. At batiin din natin, thank you Sandy and Neneng Abdullah Castro Verde. Thank you. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Magkano lakay? Aba, tumataas ang palitan ng dollar, Miss Thea, ha? Nagsara ang trading sa halagang 58 pesos and 14 centavos per dollar. Samantalong Biyernes ay 58 pesos and 10 centavos lang. Abay, tumataas ang palitan, bumababa ang halaga ng ating piso. Christmas is just around the corner. At yan ang kabuuan nating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Bisperas na lakay. Oo nga, ano? Nang sweldo. Teka muna, ilang days before Christmas? 87. 87 days. Di bale, bukas sweldo na. Di bale. Ingat-ingat, stay safe. Umuulan po ng basa at malalakas ang ulan. Paalam ka na ba? Hindi pa. Ako po si Deo Macalma. Ako po si Thea Petro Corpus. At susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, 5:03.